Taray. Meron dito, alam mo kasi, it's a long time coming with the Six of Wands energy. Parang ang tagal niyang nawala. Tapos ito siya na maaring susulpot ulit, no? Pero alam mo yung energy niya, arrogante. Ganun, no? Ewan ko, arrogante. Hindi ko masabi na mayabang talaga or whatever, no? Pero parang ni ano, medyo mataas yung confidence niya. Ewan ko, tingnan natin. Basta mga ganun. Yan, no? Makikita mo siya ulit. It is a reunion, no? You will be reunited with this person here. But I do not think that this is a love story. Let us see. Like, hindi siya isang love story or hindi siya isang love reading na nabavibe ko from here. So, let us see. Let us see what type of situation is this for you, collective. Ay, go. Okay. Right at the center of this reading is the Fool card energy. Right beside the Five of Swords and the Six of Coins energy. I'm gonna explain sa inyo later, but let me just lay all the energies for sa ating table. Yeah, okay. I think I know what's going on. Yes, okay. Bottom of the deck, Two of Coins, Five of Wands, Eight of Coins. Yan po ya. So, hi and hello there, collective. Hi, new viewers, new subscribers. My name is Yan. Welcome here. And sa mga returning kong mga tambayers na walang sawa na tumatambay dito, pati sa kabilang channel ko, yung main channel ko na The High Priestess Tarot. Thank you po sa inyong lahat. Yes, kung hindi niyo pa po knows at hindi pa kayo nakatambay doon, lalo na sa mga new viewers, ang link po ng ating main channel ay ilalagay ko sa description box ng reading na ito. Dun sa ating main channel ay meron din tayong ina-upload na daily collective readings for all signs. So no matter what your zodiac sign is, pwede kayong manood ng mga collective readings basta. Just take only what resonates. And speaking of per zodiac sign, meron din po tayo niyan. So yan naman pong per zodiac sign reading ay ginagawa at ina-upload naman natin weekly naman po. Iyan. So if you're interested rin na tumambay doon, then just click the link at ma-redirect na kayo papunta dun sa channel na yon. Okay? So, before we start digging more dito, no, let me just tell you na wala tayo ditong gender. Babae, lalaki, LGBT, everybody's welcome. Pwede nyo rin pong pagpalit-palitin yung mga roles kung gusto niyo dahil isa naman po itong general reading. And at the end of the day, everybody, lahat po kayo may free will na pwede nyong gamitin anytime, anywhere. So to speak. Yan, no? We have here the Seven of Swords energy. And by the way, timeless ito na pwedeng nangyari na to sa iba sa inyo, sa iba naman sa inyo, pwedeng nangyayari na ngayon. And some of you, pwedeng hindi pa at maaring future predictions ninyo. So, dito may nakikita ako. Marami-rami hindi pa ito, mga babes, no, nangyayari. Kaya naman, maaring ito ay isang paalala, advice sa inyo na meron tayong nakikita dito mga babes na papunta sa inyo pero linawin ko lang, wala po ditong romantic feelings and emotions. So this could be anyone, you know. Pwedeng kakilala mo, yan actually kilalang kilala mo siya, no? So, lumalabas rito that with the Seven of Swords energy, Page of Swords right here, yan. Okay? The energy of the Ace of Swords, naku, Three of Wands in reverse, there's this Seven of Cups energy. This person right here is giving me this type of energy na ang pinaka-intention niya rito is this Fool card right here. This is the type of person right here who wants to take a chance here because alam niya na ikaw yung makakatulong sa kanya pero meron mo na siya ritong kailangang i-check, Hindi po siya rito security guard at hindi rin po siya rito mga bibs, no? Policeman or policewoman para i-check rito yung mga bag ninyo or mga dala-dala ninyong gamit. Pero,
meron siya ditong gustong specific na i-check. So, ibig sabihin nun, no, meron ditong bagay na gusto niyang malaman, okay, para makasigurado siya bago siya rito mag-try sa inyo. So, ano ba yan, Miss Yan? Ulitin ko lang, hindi po siya romantically involved sa inyo. Wala rin po siya ritong feelings ng pagmamahal or whatever, no? Pero, this person right here, okay, gusto niyang i-check kung nakalimutan mo na ba. Yung one, baka may nagawa siya sa inyo rito, no? Nakalimutan mo na ba yung nagawa niya rito sa inyo? Like, wala na lang ba yun sa inyo? Siguro, dinugas niya kayo sa pera, dinaya niya kayo rate, or iniwan niya kayo sa ere. Basta meron siyang particular na ginawa, no? Yan. Okay? Or, second, no, posibleng nakalimutan nyo na ba yung utang niya sa inyo? Either utang na loob o utang na pera. Yan, oh. So, nakita ko rito na hindi naman talaga siya as in nag-fly-fly sa buhay mo, pero iniwasan ka niya. Yan, nakita ko dito, iniwasan ka niya rito, no, siguro dahil ayaw niya kasing magbayad, no, or siguro kasi baka ipaalala mo sa kanya or maalala mo na may utang siya sa iyo. Diba? So, nakita ko rito kung sino man siya. This could be a friend. This could be a kapitbahay. This could be a katrabaho. Right here, dating katrabaho, dating kaibigan, or whatever. Basta nakikita ko rito na hindi naman siya ganun kalayo sa'yo. Like, literal na hindi naman siya nasa ibang bansa. Hindi rin naman siya nasa probinsya. Actually, parang yung energy is, kunwari, example lang, no? Nasa Manila ka, tas nasa QC lang siya. Or baka yung iba sa inyo nasa kabilang kanto lang pala siya, no? So, baka dun lang pala yung bahay niyan. Iba naman, posibleng Mandaluyong lang, yung mga ganun. Ganun lang mga babes. So, hindi naman talaga siya as in tonito-lilada, no? Yung layo sa inyo, hindi miles away. Yan, no? Kung sino man siya rito, nakikita ko rito, no, na iniiwasan niya kayo because there's a sense of avoidance right here noon. Yan, no? Noon, no, iniiwasan niya kayo rito, no? After nung nagawa niya, kung dun kayo sa situation number 1, no? Baka may nagawa ito sa inyo, no? Pwedeng sa laro pala, kakampi mo siya rito, no? Pero dahil gusto niya ritong mga babes, no? Manalo, no? So, pwedeng dun sa laro na yun, pwedeng nabalyahan pala kayo, no? Or nasaktan pala kayo sa game na yun. Mga ganong klase ng energy, no? Or may pag-iwan sa ere dati, no? Pinabayaan niya kayo rito, no? To the point na na-stress ka nung time na yon, no? So, maaring yung iba sa inyo doon nagfo-fall, no, sa scenario number 1. Para naman sa mga scenario number 2, pwedeng may utang na loob siya sa inyo or utang na hindi pa bayad. Yan, no? May klase ng energy, like utang na pera. Okay? So, nakita ko dito na kung sino man tong energy na to, muli mo siyang makikita. Yan, no? Sa mga nangalong baba dyan. At kumunot yung kilay, yung noo dito, no, or yan, no, ano na lang, no, napailing na lang dito, no, ba't naman magbabalik pa yan, Miss Yan, yan, no, kasi nga po, may kailangan siya rito sa inyo, yan, no, so nakita ko yung kailangan niya rito, kayo yung makatutulong sa kanya, or either kayo yung may kakayanan na makapagbigay sa kanya yan, so it's either information, pero yung iba, it could be financial na naman, no. So, gusto niya muna, alam niya, naaalala niya pa yun, yung ibang tagal na nito, like pwedeng dekada na, taon-taon na yung lumipas, or taon na, no, or ilang buwan na, no. So, dito mga babes, so, hindi naman niya ini-expect na magka-amnesia kayo. Pero, siya ito na gusto niyang i-check kung naalala niyo pa ba yung kanya rito na pwedeng pagkakautang sa'yo, utang na loob man yan, utang na pera, or yung nagawa niya sa inyo dati, limot niyo na ba? Yan, no? Kasi, kung sakaling hindi ka rito mauna na magpaalala sa kanya rito or wala kang babanggitin na may kinalaman dun sa nakaraan na nagawa niya rito sa inyo, then saka siya rito entrada, no? At saka siya rito magte-take ng chance, no? Ng risk, magre-risk siya rito para sabihin kung ano yung pinakakailangan niya rito sa inyo. Yan, no? Nakakaloka, no? So, hindi ko alam talaga kung humingi ba ito ng tawad sa inyo dati, no? May ganong klase ng energy or kung, you know, no? Yung utang niyo ba rito is babayaran, okay? Babayaran niya pa ba, no? Or thank you na lang yun, no? So, may ganong klase ng energy, no? So, yung iba may utang talaga sa inyong pera, hindi pa bayad. Yung iba utang na loob. Yung iba sa inyo parang gusto yung sabihin, utang na loob naman, Miss Yan. Ba't ba yun babalik? At mali ko rito, basta
Nakita ko na babalik siya rito ulit sa inyo 'no, tsaka kilala niya kayo, eh, 'no. Malamang alam niya kung saan kayo nakatira, saan kayo nagtatrabaho 'no, so puwedeng sadyain niya talaga kayo rito 'no. Pero parang alam mo yung energy walang nangyari. "Uy, kamusta ka na mare?" Ano, "Uy pre, kamusta ka na?" Ano, "Grabe, ang tagal ko, ngayon nagtrabaho naging busy ako, eh, alam mo na pamilyado na ako." Yung mga gano'ng klase ng energy na, "Alam mo na nagbi-busy-busy ako kasi may mga ginagawa ako, may mga responsibilidad rin ako." May mga gano'n-gano'n siya 'no. So, maaaring at first na madaldal siya rito 'no, very giver siya rito pagdating sa mga words 'no, para hindi masyadong awkward with the Six of Coins energy right here na Three of Swords right here, magiging alam mo 'yun 'no. So, habang nagsasalita siya rito, papakinggan niya rito 'no, yung mga sasabihin mo, i-a-analyze niya 'yan 'no. So, hindi naman siya rito mga bibs propesor, pero i-a-analyze niya lahat ng sasabihin mo rito 'no, at pagmamasdan niya kung paano ka rito kumilos at kung paano ka rito mag-react sa kanya with the Page of Swords energy. Magiging matanglawin, magiging mapagmatyag siya rito. Parang, "Uy pre, kamusta ka na?" 'no. Kasi dun niya malalaman 'no, kung ano yung magiging galawan mo, kung naaalala mo pa ba yung kasalanan niya sa'yo or pagkakautang niya sa'yo rito or hindi na, magiging normal lang yung pag, um, kilos mo sa harap niya 'no, parang gano'ng klase ng energies. Nakita ko rito mga babes na hindi naman kayo yung energy na pushover 'no or, hindi naman kayo yung energy rin na road 'no. Pero nakikita ko rito mga babes na hindi niyo nakalimutan yung ginawa niya noon sa inyo 'no or hindi ninyo nakalimutan yung utang niya sa inyo, 'yan 'no. It's just that yung iba sa inyo mga babes 'no, posibleng hindi lang yun yung bungad ninyo kasi nga kamustahan ito, 'di ba? Or hindi lang yun yung umpisa, 'di ba? Pero hindi ninyo nakakalimutan kung ano yung inutang niya sa inyo na hindi niya pa binayaran or hindi niyo pa nakakalimutan kung ano yung nagawa niya ritong pang-iiwan sa ere sa inyo noon 'no. So, hindi naman talaga alam niyo mga babes, yung brain natin is like, a external hard drive 'no, pero yung sa'tin internal kasi nasa loob ng ating body, 'di ba? So, parang gano'n 'yun, nandodo'n nasa-save lahat ng memory, 'di ba dun sa ano, sa external hard drive na 1 terabyte, 'di ba? Nandodo'n puwede kang mag-save ng maraming-maraming mga photos and images, mga videos, and lahat 'no. So, parang gano'n. So, yung ating brain, eh, lahat 'yan naalala yung mga memories 'no, kaya 'di ba yung iba nare-recall pa yung childhood memories nila 'no, nadapa sila dun sa may puno, whatever 'no. So, kahit sobrang tagal na nun may pag-recall na memories 'no. So, itong tao na 'to na hindi naman niya ini-expect na magka-amnesia ka 'no, pero kilala ka niya kasi na hindi ikaw yung klase ng energy na madada, hindi ikaw yung klase ng energy na mangangaway, you know, at hindi rin ikaw yung klase ng energy na unang nagbo-brought up ng mga ganyang klase ng sitwasyon, 'yan 'no. Pero ang hindi niya alam, hindi mo pa ito nakakalimutan at tandang-tanda mo 'yan at pangalawa, hindi niya rin alam na hindi na ikaw yung dati na tatahimik lang, na oo-oo lang 'no. So, nakikita ko ritong ipapaalala mo sa kanya ang kanyang utang pero hindi sa unang kamustahan ninyo, kundi doon kapag binanggit niya na yung kailangan niya sa inyo. Nagbago ka rin kasi mahal 'no, nagbago ka rin kasi dito sweetheart. So, parang ikaw 'to na natuto ka siyempre lumipas yung mga oras, panahon, 'di ba? Siyempre nagma-mature ka din 'no. Hindi naman binibigay lang yung mga pinaghihirapan lalo na kung pera yun, pinaghirapan mo yun, 'di ba? So, ikaw 'to na nagma-mature ka, naiintindihan mo na dapat, ikaw yung naghirap dun sa pera na yun ta's hihiramin lang, hindi ibabalik, 'di ba? So, parang alam mo na habang ikaw ay nagkakaroon ng edad 'no, naiintindihan mo na dapat ikaw yung mas nakikinabang sa pera mo dahil pera mo yun at dapat lahat ng hinihiram ay binabalik, 'di ba? Hindi yun, "Thank you," 'di ba? So ngayon nakikita ko rito mga babes na magugulat siya rito kasi iba ka na, you know? So nakita ko rito, "Ay oo mare kamusta ka na? Grabe ang tagal mong nawala, hinanap kita, eh." Tinawagan ko nga yung kapatid mo pero sabi lagi kang wala, busy ka nga talaga 'no. Pero alam mo, bago kita pahiramin, bayaran mo muna yung hiniram mo sa'kin nun, 'yan gaganon ka 'no. Medyo nice pa din yung entrada mo.
'no? Hindi ka talaga yung makikipag-away 'no, pero may gano'ng klase ng energy na parang biglang kabig ka 'no, bigla kang pakabig na, "Uy, kamusta ka naman? Ang ganda mo ngayon, bagay sa'yo yung kulot mo. Uy, pre, ang gwapo mo ngayon." Ay, grabe 'no. Alam mo, tama ka, busy ka nga talaga, eh, kasi nagpunta ako sa inyo dati, wala ka lagi. Kahit nandun yung tsinelas mo sa labas. At kahit nakita ko yung sapatos mo dun lang sa shoe rack, eh. Lagi kang wala, busy ka nga talaga. Ano, bago kita pahiramin, bayaran mo muna yung utang mo sa akin dati. Alam mo kasi kailangan ko rin ng pera, eh. May ganun ka, eh, 'no? So, whatever the case may be, it's like you're gonna remind this person here na, "Ay, hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo, tsaka hindi ko nakakalimutan yung utang mo. Bayaran mo muna yun para pahiramin kita ulit." Yan, 'no. Tama. So, nakikita ko rito that with this Three of Swords energy, no, Eight of Wands right here, no, and there's this Four of Cups. Nakikita ko na nagiging ano ka na, no, nagiging mautak ka na rito, no, in dealing in this type of situation here, no? Especially kapag you're dealing here with someone na parang sly fox, no? May ganyan, no? So, whether it is your old friend right here, whether it is your kakilala right here, no? Yeah, you deserve, no? Na mabayaran dito dahil unang-una pera mo yun, no? Or kung yung iba naman, sitwasyon yun, like pwedeng nadaya ka niya before, na aba, mag-sorry ka muna sa akin. Patunayan mo muna talagang nagsusuri ka, di ba? Hindi yung hihingi ka ulit ng pabor dito na parang walang nangyari. Yan, 'no, or wala kang ginawa sa'kin. Yan, 'no, parang may gano'ng klase ng energy. So, with the Two of Coins energy right here, 'no, Five of Wands, 'no, and there's this Eight of Coins. Nakita ko dito mga babes, 'no, na bigla mo siya ritong mapapaisip. Mapapaisip siya rito na hindi niya na ito kayang hindi niya na kayang parang what's this? I-control or mag-play ng mind game sa inyo because nag-mature ka na. Mapapansin niyo yun sa yung mga salita at sa yung mga kinikilos, no? At nakikita ko rito na siya ito mga babes na parang mamomroblema siya. Okay? Because parang kasing ang in-expect niya rito is makakahiram siya sa'yo ulit or magiging okay yung flow, like mag-yes ka lang or mag-a-agree ka sa hihingin niya ritong favor, no? But you're gonna say no. Kailangan muna niyang ayusin yung una niya ritong gusot sa inyo bago siya rito makahingi ng pabor or bago niyo siya rito tulungan. So, dito nakikita ko rito mga babes na parang mawawala ka na sa kanyang options dito. Kasi it's either mataas yung pride niya or ego niya kaya hindi siya magso-sorry for that kung yun naman ay sitwasyon. Or, siya itong mga babes, no, na wala pa siyang pera ngayon, yung nakikita ko rito. Kasi nga, kailangan niya ng pera, di ba? So, hindi siya makakapagbayad sa inyo. So, mag-iisip na lang siya rito ng iba pa. Baka meron pang iba, no, na pwede siya rito na mahiraman. So, see? So, yeah, ito yung nakuha nating mensahe dito, but that's not your problem anymore, no? So, hey, these are all the messages we've got right here for you, sweethearts. Thank you so much for your time. And again, I'm Yan, Sarang Hiya, Love in Light. Annyeong!